Marcos, desperado, ayaw tanggapin ang impeachment complaint. Naku po mga kababayan, ayan po ang nangyayari ngayon. Nako. Gago! At ang mamamayang Pilipino ay nagagalit. Bakit gayon? Kalayaan naman po ng bawat Pilipino ang kunin o gawin ng resort na ito na kung saan ay ito po ay legal process na binigay po sa ating mamamayan kung meron pong reklamo at kung meron ng dissatisfaction na nagaganap sa ating presidente. Nako. Yan po ay protektado ng ating saligang batas. Ibig sabihin mga kababayan, yan po ay ating karapatan. Hindi po yan pribilehiyo ha, karapatan po yan. Ang pribilehiyo yung pwede kang i-deny o pwede kang hindi tanggapin, pero ang karapatan, karapatan mo. Naku po. Yung mga bayot nga, nakikipaglaban dahil may karapatan sila eh. Now, sabi nila, bakit ito? Ito talaga, nakasulat, nakaukit sa ating konstitusyon, and yet, ayaw ninyong dinggin. Naku po, hindi maganda ito. Banat Bay! Banat Bay, sandali lang. Anong sinasabi mo si Marcos na may kasalanan? May kasalanan! Fake news ko pala eh. Ba't ganun? Sinasabi mo? Alam nyo, ganito lang kasimple yan eh. Kahit i-deny pa nila ng i-deny, ang lahat ng hakbang ng Kamara, lalong-lalo na yung leadership, yan po ay kontrolado ng presidente. Hindi lamang po yan ngayong panahon na ito. As a matter of fact, even the previous administration, lagi nga tinatanong eh. Ito di ba? Noon na nagkaroon ng issue ng impeachment ni Leni Robredo. Di ba? Anong sabi ng Pangulong Duterte? Sinabi niya ba na katulad ng style ni Marcos na, ayaw ko yan. Wala akong pakialam dyan. Hindi ako dyan. Kaano yan? Independent ang Kamara. Di ba yan ang palusot ni BBM noon? Di ba? Yan yung sabi niya, it's a process. Gumaganon siya para sira ulo. Di ba? Gumaganon si Marcos doon eh. Nung kay Pangulong Duterte, sabi niya, guys, stop it. Guys, stop it. Why President Rodrigo Duterte would say that? Kung ang impeachment naman ay nasa kapangyarihan lang naman po ng Kamara. Somehow, meron po talagang say ang presidente. Huwag tayong maglokohan. Hindi uusad. Kaya nga noon, ang daming gusto mag-complain, di ba? Magka-impeachment complaint kay Leni Robredo. Nung sinabi ni Pangulong Duterte, stop it! Hindi na umusad. Wala na nagpasa. Wala na. Bakit? Kasi nga, alam naman natin yan, even if i-deny pa ng paulit-ulit at sabihin, independent ang Kamara, hindi naman ganyan-ganyan, mga ulul. Paniwalain ninyo lelong yung panot. Ha? Kami ho mga Pilipino, di nyo na maloloko sa ganyan. Ang galaw ng Kamara ay diktaho yan ng presidente. Palagian, hindi lamang po yan ngayon, sa kasaysayan na ho natin yan. Bakit? Kasi alam natin, ang budget ang nanggagaling yan sa executive branch. So, ibig sabihin yan, kontrolado yan. Ibig sabihin, kung ayaw talaga ng presidente, malabong pumasa yan sa Kamara. Yan ang tagi nyo tatandaan. Kasi nga, again, ulitin natin, hindi po ako nagsabi nito, mismong kalyado nila. Bumaha ng pera nung panahon ng impeachment ni VP Sara Duterte. Bumaha ng pera sa Kamara. Nagkasuhulan. Saan ang galing yung pera? Sige nga. Sino ba nangongolekta ng pera? Ang Kamara ba? Hindi. Saan nanggaling ang pera? Nanggaling sa executive branch. So, ibig sabihin, at ang nagsabi ng bumaha ang pera noon, nagkabigayan, mismo mga congressman. Yung iba pa nga, kayado pa nila. Di ba? Na talagang bumaha ng pera noon, nung panahon na i-impeach si VP Sara. Bakit ngayon, tila matamlay? Sabi nga nito, sino man nagsabi ng matamlay yung impeachment? Basta may isang congressman na nagsabing mataas. I think, is Abante ba yun? I think si Abante. Correct me if I'm wrong. Pero bakit niya sinabi yun? Malamang sa malamang, walang command galing sa taas at walang perang bumabaha. Kaya mukhang malabo. Ano ibig sabihin? Anong implication nito? Again, sa hindi pagtanggap ng impeachment complaint ni Marcos, ibig sabihin, sinusuplak ng presidente yun. Hindi tayo binibigyan ng kalayaan ng presidente na dinggin ang impeachment na sinasagmit ng taong bayan. Ito pa matindi. Isipin nyo na maigi-maigi to. Yung impeachment na una, na alam naman natin sablay, di umano, according to Erice, galing sa abogado ni First Lady Lisa Marcos, tapos yung mag-e-endorse ay kaalyado nila. Halatang lokohan, halatang basura, pero tinanggap. Diyan pa lang mga kababayan, ito'y halatang halata na katarantaduhan itong ginagawa nila na pagkontrol sa impeachment.
Mr. Marcos, bakit? Nanginginig ka na? Nangangatog ka na ba? At bakit ayaw mong tanggapin ng impeachment? Pero mamaya, meron ako ikikwento sa inyo. Ibabalita sa inyo. Chismis to. Chismis to. Pero actually, yung chismis na to, reliable. Sa loob ko nakakuha eh. Sa mga congressman ko nakuha. Mamaya ikikwento ko sa inyo. Pero bago ko ikwento yan, sana mag-subscribe muna kayo. Kasi 60% pa lang ang nagsusubscribe dito habang nanonood. So ano nangyari doon sa 40%? Regular viewers yun ha. Ibig sabihin ng regular viewers, talagang laging nanonood. At asahan nyo mga kababayan, marami tayong upload na video. Hindi lamang po dito. Huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe kayo doon sa Banat by 360. Marami kayong matututunan doon. Doon talaga nagre-research tayo doon. Talagang binibigyan natin ng orasyon para pag-aralan ang ating mga itinuturo doon, ang ating mga kinikwento doon, ang ating mga sinasabi doon. Sa Banat by 360 YouTube channel. Sana mag-subscribe din po kayo doon. Napaka-importante po niyan. Kung gusto nyo maging successful sa buhay at matuto sa pagkakamali ng mga tao at pagkakamali ko, doon kayo. Kasi i-share ko lahat doon. Sa Banat by 360. Okay? Anyway, ituloy na natin ito. Bakit mo ba nasabing hindi tinanggap? Di ba, alam naman po natin na inulat natin kahapon at nireaksyonan natin na dinala ho yung impeachment and yet di tinanggap. Di ba? At ito, panoorin nyo itong video na kung saan ay in-interview si Mike Defensor. Pag-uusapan pa namin bukas, maraming mga legal options tungkol dito. Pero again, nung kasing marami ng kaso dito sa Supreme Court, nandyan yung Gutierrez case, nandyan yung Francisco case, tapos ito nga recently, dun sa impeachment ni Vice President Inday Sara. So ito yung mga batayan na nagkaroon na ng paglilinaw ng Korte Suprema na ang sinasabi nga, hindi lang to legal, hindi lang to political, pero more importantly, constitutional to. May mga dapat tayong sunding alituntunin o yung sinasabi ng Constitution, and one of which is, kailangan tanggapin ng Secretary General, i-refer niya sa Speaker, at God. yung Speaker naman may 10 araw para i-refer sa plenaryo, at yung plenaryo naman may 3 araw para i-refer sa Justice Committee. So batay dito sa mga binanggit ko, pag-uusapan namin kung ano yung aksyon na gagawin namin, siguro next week, no, o sa darating na mga araw mula bukas. Based on experience, Mike, pwede pa kayo makahabol, di ba? Hindi ko sigurado kasi ang nangyari, Jovi, kagabi, pinag-uusapan nga na pwede naman ng Thursday or Friday or Monday filing. Pero napagkaisaan namin, sabi nila kasi wala daw pasok ng Friday. Sabi ko hindi naman pwede yan kasi siyempre, di ba, government office may pasok naman. Pero anyway, sabi ko, Thursday na rin, pwede naman, walang problema. Ang magiging mabigat dito, Jovi, yung pag hindi nila tinanggap yung aming impeachment case, lumalabas na yung unang impeachment case na maraming nagdududa, sinasabi nga, peke yun at hindi totoo, yan yung nagiging problema. Do they now say that the other impeachment cases, kasi ang sabi ng Constitution, 10 session days. So ang first session day is Monday. Pero paano kung tinanggap nila kaagad dito at ni-refer nila sa Committee on Justice, let's say on Monday or Tuesday, at yung sa amin ay hindi mai-refer, lumalabas na ang first impeachment case ay yung i-final na maraming pagdududa mga tao. Yun yung naging problema at yun din ang problema. Sinabi naman ng Korte Suprema yun na hindi pwedeng basta politika lang, wag natin babuyin yung proseso na sa ligang batas. Ito importante. Meron pong mga precedents na nangyari na ganyan, pero tinanggap kahit wala yung head. Tandaan nyo ito. Katawa-tawa nga sa mga government department o whatsoever, government offices, meron yan yung pagkapasa mo, tinatatakan na receive. Hindi kailangan yung mismong boss ang humarap sa'yo at kunin. Tandaan niyo yan. Kahit sa Malacanang, di ba? Pag nagpasa ka ng sulat dyan, kahit kanino o para hindi ibig sabihin, haharap na sa'yo si Marcos kahit siyang presidente. Yan po ay, tatatakan lang kung sino man yung tumanggap. Ibig sabihin, kailangan tanggapin. Yan po ay nasa batas natin. At sa katunayan, yung hindi tumanggap, dapat kasuhan yan. Dapat kasuhan yung hindi tumanggap. Kung sino man yung nasa office niya, nakita ko yung video, hindi ko lang mahanap Dapat po kinakasuhan yan dahil mali po yun. Eto, may paliwanag pong isang constitutional expert di umano. Kaya lang, interview sa DCMM kaya hindi ko, audio lang ito. Pero papakita natin yung muka. At ito ay hindi pumapabor sa ibang mga, alam mo na, pabor ito sa mga, I think sa mga Pinklawan, sa mga Dilawan. Kasi basta in-interview ng mga DCMM, mga ABS-CBN, matik yan.
Matik yan, mga dilawan o pinklawan o ganun ang political leaning. Ha? Ito, pakinggan nyo to. Attorney Domingo Cayosa po ang isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Sakto-sakto dahil constitutional itong issue natin eh. Yung pagtanggap po ng mga impeachment complaint, nasa ali ito ni Attorney Domingo Igon Cayosa. Attorney Igon, good morning po. Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano po yung take po ninyo doon sa bumubula yung bibig ng mga nag-file kahapon dahil walang gustong tumanggap ng kanilang Grabe yung salita nitong tong anchor. Bumubula yung bibig. Alam na alam mong dilawan at pinklawan eh. Alam mo yan ang problema sa Pilipinas eh. Sa totoo lang, lalo na itong mga animal na ito, yung mga ganitong klaseng tao. Ito problema sa Pilipinas. Porket sila Topacio ay nasa PDP, yung mga kasama na naandoon ay against kay Marcos, iniisip kaagad nila, they are favoring the Duterte. Sa matter of fact, isa nga yan sa mga tanong kaya kahapon doon sa press con, parang nagkaroon ng initan eh. Nagagalit doon si Kati Binag eh. Talagang ang kulang na lang, magwala doon eh. Ha? High blood eh. Kasi nga po, ang tanong, Duterte supporter ba kayo? Tanginan nyo mga media. Sorry hindi ikaw na nag-interview. Yung mga nagtatanong na media, that is irrelevant. The issue here is impeachment of President Marcos. Bakit nyo kailangan tanongin, supporter ba kayo ni Duterte? Di ba? I mean, maging naman kayo. Porket, kung supporter ni Duterte, hindi nyo nasusuportahan to. Dahil sasabihin na naman ninyo, gusto lang niya mapatalsik si Marcos para makaupo si Duterte. Ulul! Sigurado na kami 2028 mauupo yung BP Sara Duterte na yan. So hindi yan ang ang usapan dito, dapat managot ang presidente. That's it. And again, hindi lang managot, pero tumigil na yung ganitong katarantaduhan. That's the key point. Itigil na itong ganitong katarantaduhan. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Ha? Ubus na pera ng Pilipinas. Ubus na. Trilyon-trilyon na. Lumobo na ang utang natin. Bakit? Kasi utang tayo ng utang para supposedly sa infrastructure. Kuno, na putang ina, puro ghost naman. Mamaya nga meron din tayong i-discuss na isa pang ghost eh. Ghost traffic signs. Mamaya, ikukwento natin yan. Di ba? Yun ang dito eh. Nakakabuisit ito mga kababayan eh. Nakakabuisit dahil, ladies and gentlemen, this is something na sana man lang ay tinanggap. Di ba? Ito nga, sinasabi dito nitong constitutional expert na ito, sinasabi niya dito na yan po inaayon sa batas, dapat tanggapin. impeachment complaint laban sa presidente. Anong insights, anong take nyo po doon sa isyong yon? Well, depende kung anong complainant. No? Kasi yung pangalawa ay meron naman silang verified complaint at meron naman isang congressman na nag-endorso nito. So it is ministerial upon the office of the Secretary General na tanggapin ito at i-refer kaagad sa speaker. Opo. So yung rason na hindi nila pwedeng tanggapin kasi wala yung kanilang Secretary General na sa Taiwan daw, hindi ho yun sapat na rason. It is actually a violation of civil service rules. Nako. At yung ethical standards for public officials, yung ginawa nila na hindi pagtanggap ng complaint. Alam mo, dapat kasuhan yan. Pagka ganyan, dapat kasuhan yan. Ha? Kasi yan eh, di ba sabi nga nitong lawyer na ito, yan po ay violation sa ating civil service code, di ba? Dapat kasuhan yung ganyan. Hindi pwedeng hindi tanggapin eh. So, pangalawa naman, based on what we've seen in media, ay mukhang yung mga complainants lang ang nandun. Wala naman tayong nakitang... Kaya lang, ang problema sa sinasabi nito na medyo sablay, ay yung sinasabi niya yung second impeachment. Kasi remember, the first impeachment, yung basurang impeachment galing sa kampo ng Marcos, di umano. Yung second impeachment ay galing naman sa Makabayan Block. Although may kasama silang congressman, congresswoman. Okay? Yun ay hindi tinanggap. Okay? Mamaya, ikikwento ko sa inyo yung totoong istorya dyan. Yung third, sinasabi nito, wala daw kasama. That is not true. That is not true. Kasi nga, hindi naman kailangan ng kasama, dapat pirma lang. At the same time, naandun yung congressman, hindi lang lumalabas. Congressman na mag-endorso. So, there's nothing to receive kung wala namang endorsement ng at least isang congressman. Endorsement lang ang kailangan. Hindi kailangan yung presensya ng congressman, pwede ang pirma. Although, kung medyo masasabi nating that is a debatable thing, na hindi kasama yung congressman at pirma lang ang pwede. Kung yan ay debatable thing, wag ko kayo mag-alala. May kasama akong congressman.
Mamaya ikikwento ko kung bakit hindi nakita sa video. So ibig mo sabihin, hindi pala magkakapareho ang kaso ng grupo ni na former Congressman Mike Defensor at That's yung not grupo true. naman That's led not by former Congressman Teddy Casino. Magkaiba sila, attorney. Oo, kasi we haven't heard and we did not see. Ito based lang dun sa mga published reports, Alvin. Dun sa Makabayan Black kasi meron silang congressman na nag-endorse. So, a requirement yan sa Constitution. The verified complaint must have a resolution of endorsement from at least one congressman. Doon naman sa complaint ni na Attorney Topacio, hindi ba nila, wala akong nakita, walang sinasabing nag-endorse yung congressman. So, kulang yon. Hindi naman nila pwedeng tanggapin yun. Bumabase kasi si Sir, wag niyong sisihin to si Sir, bumabase lang siya dun sa video. Wala naman siya dun eh. So honestly, sana medyo ang bitaw mo, hindi ko alam kung may kasama sila or ano, dapat more on ganun. Kasi may kasama po sila, hindi lang lumalabas sa video. Okay? Bakit? Kasi nga, ganito yan. Nakikwento ko sa inyo. Pero i-play muna natin to. Meron daw silang sponsor. Narinig ko yung soundbite na yun eh. May mga snippets ng video na lumabas sa social media, attorney. May tinanong si Congressman o si Paras ba yun? Narinig ko may nagsabi, hindi, meron kami, may sponsor kami, 3 batang mambabatas. Nagsabi siya ng ganun. So hindi pwedeng sabihin mo lang na meron, kailangan nandun. No, hindi. Kailangan, pero yung pinirmahan nung congressman yung endorsement resolution niya. Kailangan pinirmahan. Sabi nito ha, hindi sinabing kailangan nandun. Kailangan pinirmahan. Tama natin yun. It's not enough that there's a verified complaint. Ang nakasaad sa Constitution at saka sa Section 3 ng House Rules and Impeachment, yung verified complaint accompanied by an endorsement, resolution of endorsement from at least one. So kung may 3 congressman sila, dapat sinabay nila dun sa kanilang complaint. Yun ang tatanggapin dapat ng sino mang opisyal sa Office of the Secretary General. So in a sense, kaya bang sabihin na may defect? Kung defective din pala yung sinampa ninyo in the first place kasi walang nakalagay na endorser. Can you say that? Well, of course, it remains to be seen. Itong tong host at medyo sorry pasensya ka na, tanga ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang, tanga ka ba o talagang kinukulayan mo lang? Wala namang sinabi yung abogado na wala yung walang endorsement na sign. How the hell he would know? Hindi ako nagtatanong lang sa'yo, ikaw na nagtatanong. How the hell he would know na walang nakapirmang endorser doon? Hindi nga tinanggap. Ibig sabihin, that fucking paper is not with anyone but dun sa nagbigay ng impeachment. So how would you know that there's no signature of any congressman? How stupid for you to say that? Sorry nagtatanong ako sa'yo. Hindi ko inaakusahan na tanga ka. Tinatanong ko kung gaano tanga ka ba kung komento ka ng ganyan nang hindi mo man lang nakita yung papel? Sabi yun kasi mahirap kung sabi sa Ang ingat magsalita nung abogado, kinukulayan mo. Sabi lang na wala daw. Okay? Pero nakita mo nga, narinig mo nga mismo sinabi, meron eh. Pero bakit tila kinukulayan mo, sinasabi mong defective yung impeachment? Halatang-halata ka eh. Sir, halatang-halata. Nila, it has to be a written endorsement. So, malinaw yun, no? Na requirement. Yung sinasabi nila, well, we don't know. They haven't shown us yung buong contents. But magkakalabasan yan ng katotohanan pagdating ng Monday, di ba? Na yan naman ang munang session day. So usad tayo, ano po? So ang sinasabi ni Attorney Egon, hindi pwede na absent si Garafil, wala na magre-receive. Dapat meron pa rin mag-receive. It's not even a constitutional issue, Attorney Egon. Hindi ba yun, administrative lang yun? Kasi ministerial lang yung role na yun, hindi ho ba? Tama. At yung civil service rules, malinaw po naman na kahit anong opisina ng gobyerno, kung wala yung namumuno, yung next in rank, at kung wala, magde-designate ng pagtanggap. Plus, hindi naman kinakailang opisyal eh. Yung receiving clerk doon, pwede na eh. Ewan natin kung bakit inayawan nila itong second impeachment complaint. Tatatakan lang naman yun, na-receive. Ganun lang yun, hindi ho ba? Parang patunay lang na tinanggap kasi i-forward na rin naman niya sa House Speaker's office yun, hindi ho ba? Tama, ministerial lang yan. Tama naman yung ginawa ng yung second impeachment complainant at mga kasamahan nila. Nag-iwan sila doon ng kopya at managot na lang yung Sige, so usad tayo. Kasi hindi po dito sa stage na ito yung unahan. Kung hindi nandun sa Committee on Justice, hindi ho ba? Ituloy nyo nga po yung sequence. Saang banda, saang stage yung critical para matrigger yung 1-year ban, attorney?
pag natanggap ng Office of the Secretary General ang kanyang obligasyon to immediately refer it to the Speaker. Tama. Okay, tapos yung Speaker naman within 10 session days, ika-calendar yan, i-refer yan sa Committee on Justice. Once na nai-refer sa Committee on Justice, yan yung impeachment complaint na magti-trigger ng 1-year ban. Wala nang susunod dyan. So yun siguro ang pinag-uunahan nila o kaya dedebatehan nila ngayon. Kasi maari kasi ang Kongreso pwedeng tatanggapin lahat pagkatapos titignan, i-assess o kaya i-consolidate nila. Kung sa tingin naman nila lahat ng tatlo not sufficient in form and substance, i-dismiss na nila. Ngayon kung magre-report ang Committee on Justice dun sa plenaryo. So pagdating naman sa plenaryo, kung makakuha ng at least 1/3 vote, isasampa nila ang kaso sa Senate Impeachment Nako. Tribunal. Kung sakali Naintindihan nyo ba yan? Naku po, mukhang dadalihin. Ha? Mukhang dadalihin kasi para bagang dinedelay nila at yan po ay kanila pong idinidelay para mauna talaga yung impeachment. Kasi remember, lahat po nandun pa sa opisina sa baba eh. Okay? Lahat pa nandun pa sa opisina. So isasubmit yan sa Monday. Okay? So pag submit sa Monday, doon pa lang masasabi mong counted as first impeachment complaint. Pag sinagmit agad-agad sa Monday. Uunahan nila. Pero kung lahat ay tinanggap nila on that day tinanggap nilang lahat. Sabay-sabay silang parang una. Nagigets niyo ibig ko sabihin? Ang problema, ngayon, hindi nila tinanggap. Ganyang kadesperado yung mga ulul na yan. ang assessment ng Committee on Justice, 38 members yan, insufficient in form and substance, pero pagdating sa plenaryo, may 1/3 vote pa rin. Sabi, hindi, pwede ito. Isasampa nila ito sa Senate Impeachment Tribunal. Atras mo ng konti. Doon sa Committee on Justice, pwede ba na i-consolidate yung lahat ng impeachment complaint into one mega complaint? Pwede ba yun? Well, pwede yan kung, of course, this will be in coordination with the complainants. At pwede rin kasi na yung I-consolidate. So, may pag-asa pa supposedly pag na-transmit na doon sa Committee on Justice sa Kamara. Kaya nga, yan ang hinala ko at hinala ng iba pang mga na yan po ay i-delay. Hindi mo na papasok yung Secretary General dyan, tapos ipapasa na yung una. Kita nyo kung gaano sila katarantado. I don't think yung unang pagtanggap ng first, I don't know this is still to be verified. Yung una na impeachment, tinanggap. Ang tanong ko, nandun ba yung Secretary General? Ang balita, nasa Taiwan eh. So ibig sabihin, kasi break nila ngayon eh. Hindi naman pwedeng pangtanggap, lumipad. Ano yun? Halatang tumatakas? Ganon? Mas malala yun. Kung pagtanggap nyo ng first impeachment, bigla siyang umalis. Ibig sabihin, talagang dinedelay nila. Nagtatago sila. Di ba? Or, wala talaga siya nun. Sinagmit sa kanya, tinanggap nila kahit wala siya. Tapos gayon, ipapasa, kasi alam ko sa Lunes ang pasok or something, I don't know. Pero, ipapasa ngayon, pagpasa ngayon doon, ipepending yung iba, kunwari hindi tatanggapin kasi wala yung Secretary General, tapos didinggi na kagad sa Committee on Justice at yun ang magiging first impeachment complaint. Ganyan kadesperado ito mga congressman natin sa pumumuno ni Marcos. Gago! Ituloy. tignan nila yung mga may ebidensya lang, siyempre sila kasi ho yung responsible as prosecutors eh. Opo. So hindi rin naman pwedeng lahat ng mga grounds, lahat ng mga allegations tatanggapin nila kung sa tingin naman nila hindi naman ito lulusot. So sayang lang yung oras, sayang yung effort. So pwedeng yung mga matitibay lang na grounds na may sapat na ebidensya ang kanilang i-recommenda sa plenaryo para gawing articles of impeachment. Ngayon, bilang constitutionalist, Attorney Egon, sa palagay mo ba option pa rin sa Kamara na gamitin yung dati nilang ginamit na one-third ng member ng House? Diretso, wala ng Committee on Justice. Diretso tayo. Hindi nila gagawin yan. Putang ina. Pero, posible rin dahil po mga kababayan ay yan po ay para mapaspas na i-deny kagad. Pwede pa rin nilang gamitin yon o hindi nila pwedeng gamitin dahil may desisyon na ang Korte Suprema, although may MRPAT pending pa yung final decision? Well, pwede pa rin. Sapagkat yung desisyon naman ng Supreme Court, hindi niya matatanggal yung napakalinaw na Mode
impeachment, yung bang express lane, kumbaga diretso na sa plenaryo at kung merong sapat na boto, yung complaint o yung i-endorse o i-approve ng plenaryo na complaint, yun ang magiging articles of impeachment. So, hindi ho maapektuhan, hindi mai-erase yung malinaw na constitutional provision. At yung desisyon ng Supreme Court hanggang ngayon, dahil hindi pa nila nare-resolve yung MR, nasa limbo pa yan eh. Oo Hindi nga. pa natin alam kasi napaka-controversial yan, Alvin, at dapat naman i-resolve na ng Supreme Court. Napakabagal naman nila, dinatnan na ng mga napakaraming impeachment proceeding, wala pang clarity. Yeah, that's what we talked about last time. Hindi ho ba? Ilang linggo na yung nakaraan, wala pa rin. Aabutan na sila ng February, wala pa rin. Tanungin nyo ang Supreme Court, di ba? Press release silang press release. So tanungin nyo yung kanilang spokesperson kasi it's also their obligation to tell us why up to now hindi pa mariresolve yung MR ng isang napakahalaga at napaka-controversial na desisyon. Baka naman inaantay yung timing kasi February pa pwedeng maghain ng impeachment complaint naman laban sa pangalawang pangulo. Hindi kayo inaantay nila yung anniversary sa kanila ilalabas yung decision, attorney. Huwag naman sana sapagkat kung ano ang desisyon ng Supreme Court, magagabayan yung Kongreso and meron ng mga impeachment complaints ngayon. That's a disservice to the Republic and to our people. Yung napakatagal na pagdidesisyon ng Supreme Court. Tama. Ngayon, doon sa impeachment, kailangan bang tapusin muna yung impeachment process against the President? Dahil nauna na nga po ito, bago aksyonan ang impeachment process naman laban sa Vice President o pwedeng magpang-abot yan sa Committee on Justice, attorney? Pwede naman mapang-abot at hindi naman nakalagay sa Constitution na one at a time. Yung bang sequential, Okay. wala po yun. Kasi nga marami ho naman mga impeachable officials so pwedeng magkasabay mga yan. Of course, yung pag-hearing, hindi naman pwedeng sabay-sabay kasi labo-labo yan. Ang mag-determine ng scheduling, of course, yung Committee on Justice o kaya yung plenaryo. Po. Pero ang dulo nito, alam mo naman, you are also, nagtuturo ka rin, suppose natin ng political law. Sa totoo lang, numbers naman ang pag-usap. Ang laban dito nasa numero no? Kahit gaano ka-sound yung argumento mo o yung complaint mo, kung walang suporta ng mga miyembro, hindi uusad yan, attorney. Alam nyo, Of course, Ayan. logically, numbers game yan. Why? Because yung mga prosecutors, mga congressman, so ang dami nila. So kinakailangan pagbubutuhan nila. Yun sa impeachment Senate, impeachment court, maraming mga senador, 24 sila. So kinakailangan talagang pagbubutuhan. That's the only way naman. So it's a numbers game. But you're correct. It's not only a legal and factual and evidence-based proceedings, Yo. meron ding halong politiko. Kasi nga, yung yan. May halo talagang politiko. Alam nyo kung bakit? Politika. It is because, alam naman po natin ang impeachment process. Again, ang impeachment process is not a criminal case. This is not to prove that that person is a criminal or committed a crime. But the impeachment case, o yung tinatawag na impeachment, yan po ay yung pagkawala na ng tiwala ng taong bayan. Yun lang yun. Whether it is true or not true, yan po ay sa korte ho yan, hindi ho sa impeachment court. Sa korte po yan. So itong impeachment is para lang matanggal ang isang taong nasa posisyon, yung mga impeachable officer na kung saan ay nawala na yung tiwala ng taong bayan sa kanila. Yun po yun. So it's really political. Kaya nga alam nyo, itong ginagawa pa lang, sa baba pa lang, it's really obvious na pinupolitika na po nila kaagad yung mga pangyayari na ito. Alam nyo, ladies and gentlemen, na ito, makinig lamang po kayo. Napag-alaman ko doon mismo sa loob. Kasi yan yung issue Wala daw congressman. Meron po. Meron po silang congressman na naandoon, hindi lang lumabas at nag-appear doon sa press con o di kaya yung sa pagdala. Kasi nga po, napag-alaman ng grupo nila na itong third impeachment complaint, quote-unquote, is because napag naalaman nila doon sa second, doon sa Makabayan Black group, sinasabing hindi tinanggap. So ayaw nilang masunog yung congressman na kung sino man yung mag-endorse at that time. So sila muna ang pumunta at kung hawak nila yung papel ng endorsement at kung kailangan ng presensya nung congressman, naandun po sa vicinity. Within the vicinity po yung congressman. Ibig sabihin nun, sinisigurado muna nila bago gipitin kung sino man yung congressman na yun. Kasi surprise! Ganon. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Ganon po ang plano. Para nga naman ngayon, tulad ngayon, nalang nilang hindi tinanggap, ayaw muna nila masunog itong congressman. Baka mamaya kausapin nila, gipitin nila, ikulong nila. Di ba? Ganon na maaaring mangyari. Pero, sa totoo lang, nandun po at hindi lang isa. So, ibig sabihin po nun, hindi totoo yung sinasabi o yung tanong nitong isang anchor ng DCMM na defective daw yung impeachment complaint. That's not true. That is not true.